Ay ano? Natatakot siya? Or if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. Summa cum laude po ako, hindi ako bobo. What kind of thinking that, Mr. You are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang, nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Kung tulog na lang at isasoli na natin sa inyo ang mahigit kumulang 2 bilyong piso na kinukurakot dito sa Caloocan. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Of a period of short time. So, the medical doctors to educate us. Please, I remind also our research persons to please act in a respectful manner. Pa din doon sa part ni VP Sara kasi ang unang-unang magiging trabaho ng mga kandidato natin or ng Senado is yung impeachment ni VP Sara. So kung pagbabasihan natin yung impeachment ni VP Sara at kung ilan yung mga posibleng bumoto against sa kanyang impeachment, eh lumalabas doon sa mga current na mga kandidato at saka yung mga nanalo ngayon, eh majority mukhang hindi boboto sa impeachment ni VP Sara. Kasi kahit yan si Bam Aquino, ay nailagay siya doon sa grupo kung saan hindi siya papayag na ma-impeach si VP Sara. Kasi nga, endorsed siya ng iglesia And yan ang posisyon ng Iglesia ni Cristo against sila sa impeachment ni VP Sara. So, kung bibilangin natin, lamang na lamang yung mga posibleng hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara. Nandiyan sila Robin, si Amy, si Camille Villar, yung mga ehersito. Alam naman natin, yung 2 ehersito, biktima ng impeachment yung tatay nila. Yung 2 Cayetano, siyempre 2 Villar, yung si Bato, si SBG, lahat yan, siguradong hindi na yan boboto sa impeachment ni VP Sara. Itong mga nanalong bago, si Tito Soto, si Lacson, at saka sila Ligarda, talagang middle yan. Hindi yan, maglalaro yan sa, sa 2 kampo. Hindi yan sila puposisyon sa pro-government or anti-government. For the longest time, lagi itong 3 malalaking pangalan na ito, dahil sa mga yan yung mga pinaka-parang traditional, mananatili sa gitna yan, may iwan doon sa grupo kung saan papayag na may impeach si VP Sara. Nandiyan dyan yan, si Kiko, nandiyan dyan si Risa Ontiveros, Tulfo, si Erwin Tulfo. Yun lang yung nakikita natin na dito sa grupo na to tsaka si Lapid. Yun lang yung nakikita natin na boboto favor sa impeachment. So yung tactic na ginawa ni VP Sara bagamat hindi nakabuti sa kabuuan ng Duterte, sa kanyang pag-asa, chances diyan sa kanyang kaso na kakaharapin or impeachment na kakaharapin sa Senate, mukhang maganda ang kinakaharap. So, yun lang para sa akin. Coach Oli. Curious lang ako kung sakali namang hindi, baka mamaya biglang pumirma si Amy, no? But I don't think so. Pero kung pumirma si Amy at pa-impeach si VP Sara, titingnan natin yung mga Amy-natics kung ano kaya ang magiging reaction nila. And even sila Bam Aquino, kung sakali bang bumoto sila for impeachment, anong magiging reaction ng INC? Di ba? Kasi in-endorse niya. Tapos, biglang pumirma. At anong gagawin niya? Di ba? Malalaman natin ng mga susunod. But then again, itong ating election, bagamat tayo hindi natutuwa dito, kasi meron 2 anggulo to na tinitingnan. Posibleng dayaan, na in my opinion nagkaroon talaga ng dayaan. Ngayon, let's for discussion purposes tingnan natin kung wala naging dayaan, ito po'y lehitimong binoto ng tao, kaawaan tayo ng Diyos. Dahil imagine, talagang napaka-baguhan natin kung tutuusin sa pag-isip ng mga iboboto natin. Could you just imagine, talagang nanalo itong mga ito. Wala na yan Wala na yan sila Bam, sila Kiko, na inodoro na yan. Paano pang nakabalik? Anong nangyari sa Pilipinas? Diba? Bakit biglang nagkaroon ng ganon? Diba? Peke, yung birthday celebration ni Tatay Digo, yung ba sinasabi natin, no?
So makikita natin yung magkaiba kasi ang sa aking pananaw, magkaiba yung naging resulta ng local election compared doon sa national. Dahil sa local, parang may revenge votes eh. Dito sa national parang wala. No, maraming nanalo na hindi naman pasok doon sa Duterte, pero yung pagdating doon sa mga local, maraming mga kaalyado ng at nagmamahal sumusuporta kay Tatay Digong ay nanalo. No? So well, again, ang paghuhusga naman ay nasa taong bayan. Ako hindi ko po hinuhusgahan itong eleksyon na ito. Uulitin ko po para sa akin, in my opinion, merong dayaan kasi nakita naman natin even yung kandidato ng Duterte na yung pinasok niya iba ang lumabas. No? So sa mga ganong senaryo at hindi po isolated case 'yan. Napakadami po niyan. Pero again, yung ano din, yung maturity ng mga botante natin kailangan din siguro maayos. Banat Bay. Hindi, ano ko lang mabilis. Sana din, Banat Bay, no? Si Franz Castro, hindi na siya congresswoman. Hindi rin siya nanalo. Nakulong ba yan? Convicted yan na child abuser. Sana no, makita natin na gumulong na batas, no? Gumulong na. Sana gumulong na Ay, batas. si ano pala, batiin ko. Congratulations. Si Pimentel. Si Nene. Hindi, si Kiko. Sino? Yung nagmamadaling i-impeach, simula na daw yung impeachment. Ganun Kaya ba? pala nagmamadali. Kasi, ano rin? Talo rin. Matatalo rin si Coco. Kaya pala Dami tsaka si Congressman Abante. Paano ba yan? Hindi mo na mapapatawag si Banat Bay dyan. Ang pinakamatindi dyan si Trillanes. Oo, Trillanes. Ang galing-galing mo. Kaya nga, hindi yun yung sinasabi natin, hindi magtugma-tugma yung local doon sa national. Bakit? Ano yun? Trip nila yung mga... PDP na local? Oo. Antay na mga national, pero yung sa hindi nila papaka-imposible ho. Ang tindi pa ng dayaan sa local. Diyan ang pinakamatinding dayaan sa local. Kaya, ewan ko, basta, yun lang ang akin dyan. So, mga kababayan, sa tingin ko, panahon na para mag-move on tayo. Kahit ganyan ang nangyayari, malungkot man isipin na hindi ka panipaniwala ang nangyaring eleksyon na supposedly yan na nga lang ang ating sandigan sa isang malayang bansa ay ang eleksyon, hindi pa kapanipaniwala, pambihira, kawawa naman tong bayan natin. So, mabuti pa kung ganyan lang din naman pala mangyayari, huwag tayo mag-eleksyon. Pero, siyempre, wala tayong magagawa. Ganyan talaga buhay. Kasi alam mo kung bakit inisip ko, huwag na lang tayo mag-eleksyon. Baka mabawasan pa yung mga mangungurap. Kasi mantakin mo, milyon-milyon ang ginastos niya mga yan para mapasok. Diba? Para manalo. So, saan babawiin yan sa atin? Hindi, huwag lang tayo mag-eleksyon. At least, wala na silang gastos masyado. Diba? Nag-message nga si Jay dito, meron daw siyang napanaginipan. Ano ba yan? 400 million daw, sabi niya. Nanaginip daw siya na 400 million daw yung alukan kung gusto mong manalo sa Senado. Kanino yung alok? Alok na, ewan ko dito kay Jay. Panaginipan ako. Hindi tinanggap ni Pastor Kibuloy yun. Yung ano na yun? Yung alok na yun. Kasi nga, sabi niya, ayaw niyang simula ng eleksyon ng itong kampanya ng dahil sa korupsyon. Yun nga ang lalabanan niya, yung corruption. Diba? Sino nag-alok? Ewan na. Yun nga, wala. Hindi, naputol na yung panaginip ni Jay. Kasi, ako din, nagising ako dahil sa acid reflux. So, ayun. Kita-kita po tayo ulit mga kabanan. Tingnan nyo mabuti. Isinisi sa lahat. Pwera lang doon sa kapatid. Yun lang. So makikita ninyo yung mga sumusuporta sa kanya. Mga followers niya, hindi ko na isa-isahin. Baka kilala nyo rin naman sila. Parang siya lang sinicelebrate, no? Titingnan natin, titingnan natin kung i-exempt din nila sa banat si BBM, tapos babanatan lahat. That is a good sign. TBJ ba yan? Ay, sino? Hindi. Kala ko TBJ pa. Sorry, nawala sa isip. Mali. Anyway, tawa mo Anyway, itong isang bagay na masasabi natin dyan, patungkulo dito kay Pastor Kibuloy. Alam mo, ako natutuwa. Ako ay excited sa 2028. Bakit kanyo? Ano meron? Hindi kasi
ibabalik ko lang kayo sa istorya na nangyari kay Yorme. Yorme Isko, congratulations ha, tinambakan mo si SB. ASB, paano may papasayo-sayo pa sila nung magjowa nila. Anyway, congrats din kay SB. At least pwede na kayo gumawa ng pelikula. Kawawa rin yung mga taga-Maynila. Bakit? Eh sabi niya, hoy, mga taga-Maynila, minsan lang ako tumakbo, samantalahin niyo na ako. Oo nga, minsan tumakbo, talo pa. Anyway, eto nga kasi, tandaan ninyo ha, yung nangyari kay Yorme, marami ng lait sa atin, Banateros. Yep. Wala kayo, talo kayo, wala pa 1 milyon. Ganyan, di ba? Pero after 3 years, taong bayan na ng Maynila ang nagsasabing, ibalik si Yorme. Di ba? Kasi nga, nakita yung pangit na nangyari sa Maynila. Ipinalit, yes. So, lalong umangat si Yorme. Sa katunayan, ang dami pa ang nagsasabing sana pala si Yorme na lang binoto namin. Nagigets niya? Yun yung example nun. Etong nang mangyayari kay Pastor Kibuloy, parang katulad ng kay Yorme. Sa tingin ko, aking lang nabibisyon yan. Bakit? Ngayon, marami dyan, nanalo, tuwan-tuwa. O sige, wala tayong problema dyan. Pero kasi sigurado ako, yung mga nanalo na yan, mga trapo, hindi ko lahat ha. Siyempre, meron tayong mga kakilala dyang hindi. Pero yung mga nanalo dyan, marami dyan, puro trapo. Na nagtaas kayo ng hope na pag nanalo ito, maganda mangyayari. Tingnan natin. Tingnan natin kasi ako, sigurado ako, nabudol tayo. Dadaos-dos pa ulit-ulit hanggang pababa, hanggang makikita ninyo yung liwanag. Diba? Sabi nga nila, kung walang dilim, ang maliit na liwanag ay hindi yan magliliwanag ng malaking-malaki. Pero isipin nyo, sobrang dilim, talaga yung liwanag na yun, aangat yun. At ganyan na mangyayari kay Pastor. Sigurado ako marami magsasabi, sana binoto na lang namin ito. Mas lalong mauuhaw ang tao. Doon sa hindi bumoto doon sa mga hindi bumoto. Lalong mauuhaw sila na makikita nila, bakit ito? Ano mo yun? Kinulong, pinagbintangan ng kung ano-ano, pero tuloy-tuloy yung pagtatrabaho, hindi napigilan, tuloy-tuloy yung, kasi nga, nagkaroon ng ng disaster, ika nga, nagkaroon ng problema, makikita nyo lalo kung sino yung aanga. Kasi without that, mahihirapan makita nung iba. Ngayon pa lang, kitang-kita na nila yung last-minute decision ng PDP. Pasensya na, PDP, love ko kayo, pero yung last-minute nyo sablay Nakasama, Sobrang sablay nun. Maraming na-disappoint nun. Maraming nalungkot nun. Barat yung sinasabi natin na yung dalawang dinagdag nila, yun pa pumasok, nalaglag pa yung atin. Yun na nga yung sinasabi. Di ba? Kaya tuloy. Pero si Pastor at ang KOJC na natili sa utos ni Pangulong Duterte. Yes. Kung ano yung napagkasunduan, yun ang binitbit. Period. Alam nyo, pwede maglunsad ng sariling kampanya to si Pastor. Nagawa niya nga nung panahon ni Pangulong Duterte. At nagawa niya rin ngayon 2025. Pero dahil nga mapagbigay, sige, tulungan natin ang buong Duterte kasi yan ang kandidato ni Pangulong Duterte. Hanggang kaduluduluhan, hindi pumalya. Nationwide, sabay-sabay, simultaneous ang ginawang rally. Walang pera ang PDP Kita nyo, ginawa niya. Dahil sa pagiging loyal niya kay Pangulong Duterte hanggang kaduluduluhan. Prinsipyo. Yun ang tinatawag na lalong umangat, lalong dumami ang may respeto kay Pastor Kibuloy. Yun lang sa akin. Magkakaalaman yan. And talagang salamat sa election na to. Dahil sa mga ginawa rin natin ng mga town hall meetings, somehow yung mga negative perception, negative awareness ng tao tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, na-convert natin. Madami, sa lahat ng mga pinuntahan natin, ang mas nakilala si Pastor Apollo Kibuloy, nakilala yung kanyang simbahan, mas nakisimpat siya sa SMNI, at nakita ng buong Pilipinas kung gaano ka-capable si Pastor Apollo Kibuloy na mag-lead sa bayang Pilipinas. Yung ginawa niyang ganitong klase ng pangangampanya, mga partners, matindi yun. Ibang klase yun, yung sabay-sabay, live, tapos hindi na zero tao, talagang laging meron. Alam mo kasi, sa eleksyon, usong laglagan dyan Ang dami kong alam tungkol sa laglagan na yan. Yan na yung last minute yung laglagang last minute. Kaya tama ka dun sa sinabi mo Dahil sa pagpasok dun sa dalawa, nalaglag tuloy
yung sanang mga posible. Nandiyan si Jimmy Bondoc, di ba? Yes. Nandan sila Attorney Rodriguez. Oh, di ba? Ang daming sanang mas may pag-asa pa. Yes. Kaya lang, Mukhang laglagan. si Bong Revilla, magalit ka. Nailaglag ka rin, Isa Bong pa yan. Revilla. O, nilaglag. Oo. Pero okay na din. At least yun nga, hindi nanalo. Si unang-una sa lahat, si Abalos, hindi nanalo. Imagine mo kung nanalo si Abalos. Ay yabang siguro niya, ano? At least nasa Abalos, si Binay, si Pacquiao, Tolentino, Mga di ba? balimbing. Yung mga puro balimbing. na At yan. least, ano sila, nawala sila somehow. And maganda pa rin naman yung nangyari ngayong eleksyon. Kasi karamihan ng mga kalaban sa Kongreso, local government, nangibabaw yung mga alyado ng mga Duterte. So, okay na rin. No? At kahit papaano, may pag-asa pa rin tayo. Tsaka, nagkaroon ng balanse. Pero basahin natin itong balitang to, tungkol to sa mga nanalo sa eleksyon ngayon sa Senado. Nangibabaw na naman ng mga re-electionist, mga dating senador, sa 2025 senatorial elections. Ayon sa pinakahuling partial at unofficial results mula sa COMELEC, sa kabila ng mga pangako ng pagbabago, muling nasilayan ang mga pamilyar na pangalan sa Senado na nagpapakita ng pagpatuloy na pamamayani ng mga veteranong mambabatas sa halalan. Si Troy Gomez sa report. Sa halos kumpletong bilang ng mga boto, lumilitaw na ang mga dating senador at re-electionist ang muling nangunguna sa 2025 senatorial elections. Batay sa partial at unofficial results mula sa COMELEC media server na may 97.20% ng election returns na naiproseso, nangunguna si Bongo, isang re-electionist senator na siyang nakakuha ng pinakamataas na boto sa lahat ng kandidato. Sinundan siya ni Bam Aquino, isang dating senador na matagumpay na nakabalik sa Senado. Pumangatlo naman si Bato de la Rosa, isa ring re-electionist. Pasok din sa Magic 12 sina Kiko Pangilinan, Ping Lacson at Tito Soto, pawang mga dating senador na muling bumalik sa pambansang lehislatura. Sa kabuuan ng top 12 na kandidato, siyam ang mga re-electionist o mga dating senador. Kabilang dito, sina Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid at Aimee Marcos. Bukod pa rito ang mga kasalukuyang mambabata sa Kamara na sina Camille Villar, Erwin Tulfo at Rodante Marcoleta ay nagpakita rin ng matatag na suporta mula sa mga botante. Patunay na malakas ang tiwala ng publiko sa kanilang mga nagawa sa Kongreso. Ang resulta sa top 12 ay isang malinaw na indikasyon ng tiwala sa mga veteranong mambabatas at mga pamilyar na pangalan. Ngunit muling ipinakita ang matinding pangangailangan ng mas malalim na pagsusuri kung ang tunay na layunin ng mga botante ay pagbabago o presensya na muli ng parehong mga mukha sa Senado. Bagamat hindi pa pinal ang resulta, malinaw na ang magiging bagong Senado ay binubuo pa rin ng mga pangalan na matagal na sa politika. Ito ay sa kabila ng panawagan para sa pagbabago. Samantala, isang mariing mensahe ang ipinadala ng taong bayan sa nakaraang 2025 midterm elections. Ang boto ay hindi lamang pagsuporta, ito rin ay protesta. Sa gitna ng kontrobersyal na pagkakaso at pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, umangat sa senatorial race ang mga kaalyado at tagapagtanggol niya sa panguna ni Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kandidato na sumakay sa alon ng tinaguriang protest vote. Si Go na ngayon ay nangunguna sa partial at unofficial results ay nagpatuloy sa advokasiyang palawigin ang akses sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at trabaho. Malinaw na nakakuha siya ng tiwala ng masa sa kanyang mensaheng trabaho na tayo. Samantala, binigyang diin ni De La Rosa na ang kanyang pagkakahalal muli ay simbolo ng pagprotesta ng sambayanan laban sa di umano'y panggigipit sa dating Pangulo. Sa iba pang balita, nagpahayag din ng pangamba ang Partido Demokratiko Pilipino sa pagkantala ng transmission ng election returns sa transparency server ng COMELEC, bagay na lalong nagpapatingkad sa sentimentong may dapat ipaglaban sa halalan. Sa kabuuan, ang resulta ng halalan ay hindi lamang pagsasabatas ng mga panukala. Ito ay plebisito sa kasalukuyang estado ng hustisya, pamahalaan at demokrasya sa bansa. Para sa milyon-milyong Pilipino, ang mga balota ngayong taon ay naging sandata ng protesta at ito rin ay paninindigan para sa pagbabago. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ako si Troy Gomez para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ayun nga mga partner, napanood nga natin doon sa isang network na mukhang itong nangyari sa atin na bagamat hindi nanalo yung 10 kandidato natin,
at nanalo yung halo-halo yung nanalo, mukhang naging favorable pa din doon sa part ni VP Sara. Kasi ang unang-unang magiging trabaho ng mga kandidato natin or ng Senado is yung impeachment ni VP Sara. So kung pagbabasihan natin yung impeachment ni VP Sara at kung ilan yung mga posibleng bumoto against sa kanyang impeachment, lumalabas doon sa mga current na mga kandidato at saka yung mga nanalo ngayon, majority mukhang hindi boboto sa impeachment ni VP Sara. Kasi kahit yan si Bam Aquino ay nailagay siya doon sa grupo kung saan hindi siya papayag na ma-impeach si VP Sara. Kasi nga, endorsed siya ng Iglesia. And yan ang posisyon ng Iglesia ni Cristo against sila sa impeachment ni VP Sara. So, kung bibilangin natin, lamang na lamang yung mga posibleng hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara. Nandiyan sila Robin, si Amy, si Camille Villar, yung mga ehersito, alam naman natin, yung dalawang ehersito, biktima ng impeachment yung tatay nila. Yung dalawang Cayetano, siyempre dalawang Villar, yung si Bato, si SBG, lahat yan, siguradong hindi na yan boboto sa impeachment ni VP Sara. Itong mga nanalong bago, si Tito Soto, si Lacson, at saka sila Ligarda, talagang middle yan. Hindi yan, maglalaro yan sa dalawang kampo. Hindi yan sila puposisyon sa pro-government or anti-government. For the longest time, lagi itong tatlong malalaking pangalan na ito, dahil sa mga yan yung mga pinaka-parang traditional, mananatili sa gitna yan, may iwan doon sa grupo kung saan papayag na ma-impeach si VP Sara. Nandiyan dyan yan, si Kiko, nandiyan dyan si Risa Ontiveros, Tulfo, si Erwin Tulfo. Yun lang yung nakikita natin na dito sa grupo na to at saka si Lapid. Yun lang yung nakikita natin na boboto favor sa impeachment. So, yung tactic na ginawa ni VP Sara, bagamat hindi nakabuti sa kabuuan ng Duterte, sa kanyang pag-asa, chances, daan sa kanyang kaso na kakaharapin or impeachment na kakaharapin sa Senate, mukhang maganda ang kinakaharap. So, yun lang para sa akin. Coach Oli. Curious lang ako kung sakali namang hindi, baka mamaya biglang pumirma si Amy, but I don't think so. Pero kung pumirma si Amy at pa-impeach si VP Sara, titingnan natin yung mga Amy-natics kung ano kaya ang magiging reaction nila. And even sila Bam Aquino, kung sakali bang bumoto sila for impeachment, ano magiging reaction ng INC? Yun. Di ba? Kasi in-endorse niya, tapos biglang pumirma. At anong gagawin niya? Di ba? Malalaman natin ng mga susunod. But then again, itong ating election, bagamat tayo hindi natutuwa dito, kasi meron dalawang anggulo to.